God is good. All the time. And all the time. So, salamat sa Ginoo sa pag-unasad nga adlaw nga gihatag ka nato wherein we can join together in worship, no? So, lilian na imong katapan. Yan, nalipay ko kay naaka karon. Smiley, o ganun itong murag iro nga nangisog. Ang iro nangisog yung ipakita yung ipon. Amen. So welcome sa ato ang mga bisita. We are celebrating our 16 years, no, as a church. Atong matanaw ang as we look back sa atong history o sa mga testimony sa atong mga kaubanan. Nagsugod lang kita sa Bible study, sa simbalay, no? Salamat sa Ginoo kay kung atong tanawon ang simbahan sa una ug karon, buhi gid ang Ginoo. Amen. Kinsa po kayo magdahom no nga sa ingon atong porma niya karon ipanugnaw na mo. That's God's faithfulness. Amen ba? So to God be the glory. We are still in our topic about love this month because our emphasis for this year is about establish, and this month talks about love. That's why we are having topic about establish in love. But for this anniversary, I would like to share to you the topic about establish in love, in Christ, love and unity. Establish in Christ, love and unity. Let's all stand as we come to the Lord in prayer. Doon sa Diyos, sa mga pag-ampon. Ginoo, mapasalamaton kami ini nga kabuntagon. Salamat sa higayon nga niya kami. We thank you, Lord, sa opportunity nga ikaw, Ginoo, may inspire ka namo, magatudlo ka namo sa imong mga pulong. Ablihi ang among mga huna-huna o kasing-kasing, nga among makita ang mga espirituhanong butang nga imong giandam sa matag usapan ka namo. Salamat o Diyos that your Holy Spirit, Lord, will help us understand your word. And we invite your presence, O God, nga may mag-manifest sa tagsa-tagsa namo ka mga kasing-kasing. Ikaw ang matuboy o Diyos sa matag sa tagsa kinabuhi ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In Ephesians chapter 3, mag-focus taliha sa verse 14 down to 21. Now, muna ang ato ang key verse for this whole month. So, establish in Christ, love, and unity. So, what we are today as a church is the byproduct of ato abitang produkto ni siya sa gugma o sakripisyo sa ubang mga tao, katong mga pioneers nato nga nagapamuhat kaniadto. No? Because of their love and passion for the souls, that's why naata karon nagapadayon nag-exist ang Golden Hills Foursquare Gospel Church. Amen ba? Tungod na siya sa establish nga love sa usa ka Kristohanon nga iyahang i-dedicate ang iyahang life diya sa Ginoo o nahimong ni tubag sa tawag sa Dios para niini nga dapit. No? If mamito na ingon sa Old Testament, no? Nga kinsa may mukuyog, di ba? Kinsa may muuban sa buluhaton, di ba? Daghan ang gitawag pero gamay ra gyud available sa pagkakaroon na sitwasyon. But as we look back, tanaw na to itong history, tanaw na to unsa ang faithfulness sa Ginoo, we can praise God for all the things that He has done. Amen ba? And atong pasalamatan ang Ginoo nga nagagamit sa mga katawhan kaniadto nga naa kita karon. Do you still remember this person nga nag-evangelize kanimo nga kabalo ka sa gugma sa Dios? May doon pa ba nimo?
katong nag-share sa imuha sa gugma ni Kristo nga nakaangkon ka sa kaluwasan. Your spiritual butang na to imong espirituhanon nga amahan. Di ba? Kung wala sila, nagpadayon ra gihapon ta sa ato ang karaan ng pagkatao. No? So, established in Christ and love and unity. The first na itong makita diri is Ephesians chapter 3 verse 14 to 21 is established in Christ the foundation of every works. Ang pagka-establish diha kang Kristo mo ni ang pundasyon sa tanang mga buluhaton, sa tanang pagpamuhat dinha sa Ginoo. Amen? Kung ano na kita'y tinugod nga pagbarog diha kang Kristo, gugma nga kang Kristo, nga atong pundasyon sa atong pagpamuhat diha kang Kristo, then mahimo kita nga makapamuhat og dagkong mga butang. That's why I really quote those kanang words si Jesus na dili gyud mawala sa kumuhuna-huna diha sa John nga ningon siya, you can do greater than this. Kaya naman, gi-emphasize si Jesus Christ dito, limited lang ang atong time sa kalibutan. Pero kamo, makabuhat pa mo sa unsa pang dagkong mga butang na magbuhat sa Dios sa inyong kinabuhi. Ang gikinahanglan lang is ang imong pundasyon diha sa Dios o sa imong gugma nga sa Dios. Kaysa atong pagpamuhat diha sa Ginoo, gikinahanglan ni igsuon. Amen? If we do this work for the Lord just to present ourselves or just to para na madayig ta, dili na siya mo end into success. Diba? Kaya ang trabaho sa Ginoo nga mulambo katong gikan gayud sa kasing-kasing sa Dios. Amen ba? Muna atong pagpamuhat ibasi nato diya sa kasing-kasing sa Dios, diya sa gugma sa Dios. That's why if we look at this chapter, atong makita diri the background of this is the prayer of Paul. Unya this is a bad kuan pagidok kanang bugat pud kay matong panandungon tungod kay iyahan ning gisulat dito siya sa prisuhan. No? Ningon siya nga, for this reason I kneel before the Father, from whom this whole family in heaven and on earth derives his name. I pray that out of the glory and riches he will strengthen you with his power through his Spirit. So si Paul sa iyang, even in his situation, nga naa siya sa dili maayo nga sitwasyon, siguro atong nakita nga di mo basta-basta lang sa prisuhan, no? Oppressed ka, di ba? You don't have all the freedom na kinahanglan nimong buhaton. But he really appealed to God nga dapat masabtan nato ug ma-understand nato unsa kadako ang gugma sa Ginoo nga rin ka nato. Amen ba? No? Nga kanang ang gugma sa Dios mo na ang atong barugan sa atong pagkinabuhi ug bisan pa sa atong pagpamuhat sa Ginoo. Kung atong balikan ang Corinthians, kinahanglan man buhaton ang tanan pinaagi sa gugma. Kaya kung imong buhaton nga walay gugma, it work nothing. Amen ba? Wala siya pulos. That's why dako kayong kabugaton ni Paul sa iyang mga pag-ampo. Namingon siya nga dapat masabtan nato nga unsa kadako ang gugma sa Dios nga maoy mag-drive sa ato sa pagpamuhat ganha sa Ginoo. If I ask you a question, who drives you to do the ministry, to do the work? Ato bang spiritual ego? Lumingon ta nga, mas balaan ko kay perminti naman ko nag-share sa pulong sa Ginoo, perminti mo ko nag-fasting. Daghan ba yung mga Kristohano no, ngayon ani no? They look at others as less Christian because they do more for the Lord. No!
pwede nga atong una-una, that spiritual kanang ego nga nastong utok lang. Di ba? Kausahay, mingon ta, I am holier than thee. But the reality is we all need the holiness of God. Amen ba? Not comparing yourself to others. Amen? So si Paul, nagpahinumdum nganingon siya diha sa verse 19a that to know the love that surpasses all knowledge. Masabto na ito ba? Nga ang gugma sa Diyos, labaw pa sa nasa sulod sa atong ulo. O nasa sulod sa atong kamot. Tama ba ko? O diyan na ito, ibase ang ato ang trabaho sa Ginoo. Na bisan pag unsa kagamay ang imong ministry, bisan titrapo ka ng bangko diri sa simbahan. But you do it with heart that glorifies the Lord. Basig mas nalipay pa ang Diyos kaysa katong nag-evangelize nga nanay spiritual ego. Tama ba? Kaysa katong perminti ng Bible study nga nanay spiritual ego. Ako bito na-hurt ko sa situation sa akong life, na-hurt ko. Kaya ko sa usa ka tao nga, sama yung pastor, sige naman nagpamanday. Wala may mag-study. Pero, ang ending ba atong tawhanan to? Tungkol kayo, dito na niya yung sarili nga mas taas niya. Kaya si pastor, lahi ang ibuhat, piling niya, labaw po siya sa pastor ang ibuhat. Kaya nagpapustali siya, na siya mas small group, na siya no. It's not a process umingon ka. Your work is founded in the Lord. Amen? Maybe you are too busy with the kingdom but not with the king. That's the very important thing. Di dapat kahit mabisi sa buluhaton sa Ginoo, niya wala tayo panahon sa Ginoo. That's a dangerous thing to do. Amen? E basig pareha na tatong gingon sa Matthew 27 niya. Di ba Lord, nagbuhat big milagro. Nag-ay, may masakiton. Gideclare na mo ang iyong pangalan. Ito sa kalibutan. Pero hindi mo Ginoo, pinagi ko kaila ninyo eh. That's not reality. Amen? When we appear with the Lord, itong appear nga na, when we appear with the Lord, can we have the boldness to say, Lord, na ako diniti, gibuhat yun ako ang iyong will, and not my will. So, Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, He says, not my will, Lord, but yours be done. That's why, ang atong buluhaton igsoon must be founded in Christ's love. Muna yung prayer ni Paul, aron atong masabtan ang kalawom sa gugma sa Dios sa atong tagsatag sa kinabuhi. Atong makomprehend ang unsa ang fullness sa love ni Christ sa atong tagsatag sa kinabuhi. Amen? That this love that will enable us to do even beyond the things nga di na nato mabuhat. Amin ba? Tungod sa atong love sa Ginoo usahay, natay mga butang na mabuhat nga may kaingon kadili mo ko yung ani sa una. I don't have time for this, but now because the love of God generate my life, naa sa akong kinabuhi, present sa akong kasing-kasing, maunang ang akong pagpamuhat diha yun sa Ginoo. Amen? We are doing this not to increase ourselves, but to increase Jesus. No? Kita dapat magkaroon karatula, pangalan, kundi atong dalahon si Kristo sa atong tagsatag sa kakinabuhi.
And in verse 16 and 17, that we continue to serve to God, pinaagi sa kusog nga gihatag sa Ginoo kadika nato. Kini atong pagpamuhat nagdepende lang yun sa kusog sa Dios. That's why I always permiti ko nagaingon na ako sa inyong atubangan karon tungod gyud sa kusog sa Ginoo. Kaya kung wala pang kusog sa Ginoo, namutos na ko. Di malalim nga mastor. Taghan ninyo. Kabalo mo galing mo siguro sa sarili nga badlungon mo. Ay, bita. Kumitsa na ako, reverse psychology na ito. Di ba? But, kung magpadayon ta ang atong pagpamuhat sa Ginoo, ang atong pagpamuhat sa Ginoo founded sa love ni Christ, no? Makapadayon ta pinaagi sa strength kay gihatag sa Ginoo sa Dios kanato. Atong masabtan unsa kadako, unsa kalawom ang gugma sa Dios nga nagapuyo sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing. This is the plural, that you may be rooted and established in love, and you will comprehend how deep is the love of Christ. Without the love of Christ in our life, wala maganda tayo mahimo. Hindi kita makasurvive sa atong kinabuhing Kristohanon. Mula ko sa ato asang pagpuyo, kung wala pa'y gugma, manglaban na kita. Kabalo namang manglaban, bulagon ang puti o di kolor. Kasabot na mo ato. If there is no love, it will ruin everything. So dapat sa atong pagpamuhat sa Ginoo, dapat magpadayon ta diha sa gugma sa Dios. No? If the work is founded in Christ, yun sa verse 19, if our work is founded in Christ, we can grasp how wide, how deep is the love of Christ in us. Motong ingon ako ganina igsuon, gusto nang balikon. Ang simbahan dili siya matukod. Kung ang guluhaton sa Dios dili siya matukod. Tungod kay financially stable ta. Dili lang. Bisan pa manghatag ta matutag sa community karon manghatag ta bisan unsa dito kay gusto ka magtukod og simbahan. Kaunon ra nila atong hinatag nga paghuman. Pila ka Domingo mawala ra pod. Kung wala na na-establish diha sa Kristo. Sama sa mga kaingon, di dapat matukod ang buluhaton sa Ginoo, pinaagi sa atong ego as a Diyos. Minuntaan na ako'y gift of evangelism, na ako'y gift of, but if it is not found in Christ, dili na siya mahimong mo prosper. We need to stand in that foundation that in every work na itong pagabuhaton na himong founded kang Kristo. Na mao ang solid foundation sa simbahan. Amen ba? The Golden Hills, nahimugso lang man as I look at, akong pamunta na ang mga past leaders sa atong organization, nahimugso lang ni sa leader nga sa una kay Pastor Bogs nga napot siya yuta dili na apply siya sa association. Yan yun siya nga dapat napot ay simbahan niya. Kaya yung purpose atong nagkuha po siya yuta kay aron himuan og simbahan. So it's really kanang gikan yun sa Ginoo ba? No? Nahimugso yung gikan sa Ginoo. Kabalo mo kung ang atong mga pangandoy na himugso ikan sa kasing-kasing sa Dios, I tell you, it will prosper. Mulang po yun na, o mutubok din ang daghang mga muna. No? So, He is able, yun sila sa verse 20, to do immeasurably above
what we ask or imagine. Mingon sa una, okay na lang yun kaayo itong may atop. Diba? Kadugayan, gibless pa yun sa Ginoo. Gibutang bumbong. Actually, pag anhin ako permero sa simbahan sa una, ako nga amtan dito pa ang stage, no? Unya, gusto maghangin ko din sa Golden, no? Wala pinadili kay Atbang ba? Mura dyan palangkat ang sim. Unya, inig mo hikap ka, inig mo hangin, muhikap ka sa bumbong. Bitaw mo, muana ang simbahan, no? Kaya, Lord, ayaw nang gitaw ko, suga ka hangin, kaya pasig matumba. But, look at the faithfulness of the Lord. Amen ba? Tinood itong imong hiding, no? Ang plano for this year sa ato ang church is at the end of the year pata magka-aircon. Kaya among ito nga, isabit na mo sa Ginoo, Lord, gusto may magka-kisami o magka-aircon. Half a year gusto na umaman ang kisami. Unya, di naman po madadalig humano kay busy po si pastor, iyang trabaho, udto lang. No, so, muna nga, inaala lang po doon po nadadalig human. So, pagka natingala mi nga, nabutang ng anak, namin aircon ni abot. Gahapon pa yun, namin pa isang ni abot. Talapak na itong Ginoo, no? Gitan kita sa Ginoo nga, isa may maghikap itong mga tawhanan, no? Kung si pastor, di man siguro matandog. That's the work of the Lord. Gitubak sa Ginoo. Kining kulang, gamay naman lang ni. Wala na may kwarta sa simbahan, pero ma-provide it ni. Amen? No? Wala kung nagpadumog-dumog ba ya? Basig lainan pa yung sagot. Diba? Wala ko nagpadumog-dumog, pero kung bagtahan mo, bahala na. Diba? Second, is our love for the Lord keep us going. Ang atong gugma sa Ginoo, moni ang maghimo ka nato nga magapadayon ta nga nasa Dios. Amen ba? No? Ang atong gugma sa Ginoo, mo'y muhatod ka nato sa atong paglakutay diha sa atong buhit nga Dios. In Colossians chapter 3, verse 12 to 17. No? Tama ba po? Ingon siya, therefore, as God-chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other, and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgive you. And over all virtue, put on love, which bind them together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your heart, since you're member of one body. You are called to peace and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach, admonish, and one another with all the wisdom as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your heart. And whatever you do, whether in words or in deeds, do it in the name of the Lord Jesus Christ. Amen? So, establish in Christ love and unity. The second is our love keep us going. So, dapat ang atong gugma diha sa buluhaton sa Dios o diha sa itong isig katao magapadayon. Ingon ang pulong sa Dios sa verse 12 that as God-chosen people, we need to have concern to each other. Amen? Ano na tayo
concern. Manalingon ang pulong sa Ginoo. Clothe yourself with compassion, kindness, and gentleness, patience. Kabalo mo sa simbahan, kung wala kayong mga butangan dili ta makapadayon. Kung wala ang gugma nga maghari sa ato kadaghan ka na tulong, nagkalain-lain ang atong mga taras. Di ba? Naiuban nga dili ganahan, ani nga kuan, uban ganahan ani. Di ba? Pero we must show concern to each other. Amen ba? Dili lang po dapat makita perminti masunod. Kaya babae naman gid na ang perminti masunod. Amen ba mo? Wala ni amin din sila ba? And verse 13, let us understand and forgive one another. Maningin sa pulong sa Ginoo, pasayloon daw nato ang nakasala kanato. Sa simbahan, kinahanglan maghari ang gugma, pinaagi sa pagpasayloay sa usa-usa. There is no perfect church. If you find a perfect church, it will be imperfect. Kung nakakita na nag-perfecto nga simbahan, may mo na imperfect. Kaya naabot na ka. Eh nga naman, naagit tayo mga kakulangon. Muna ningon ang pulong sa Diyos diri nga kinahanglan magpasayo ay ang usahog-usa kung ano na may mga problema, pasayloon nato sama sa pagpasaylo sa Diyos nalika nato. Kaya kung magtinagino tayo, nagita na og mga sayo, di kita makapadayon sa ato ang pagpamuhat sa Ginoo as one body. Nga naman, gamay sayop sa uban, ato ng daginoton, igitang manambo. Mauna, as a church, we need to be one. Kinahanglan ta, mahimong usa, diha sa Dios o magpadayon nganha sa atong gugma kani. And ingon sa verse 14, put love that bind us together in perfect unity. Teregi, naglagot jud ko sa imong istorya sa ato, pero pasayloon ta ka kay gigugma ka sa Dios. Amen ba? Kinsa ba'y nasuko ninyo kay pastor diha? May kanin mo kay may nasipyat og amin na. Put love. Because love is, as we study love, mo gid ni ang musabot sa tanang butang. Mo gid ni ang catalyst or neutralizer na mahimong ma-okay ang tanan. Napit kakulangon isipin yung leaders, but if you love me, it will fill those empty and mahimong siyang buo. Amen ba? So, magpinasayo ay dili magtinamnanay og kawayan. Amen? Amen. Ato lang itong ilabay itong kawayan, ikuran lang sa yung balay. Then, let the peace of Christ rule in us. Kanang kalinaw ni Kristo nga itong paharion, that everything we do, we will put Christ. Tumudyot sa Ginoo, bisag natin kalago, kasay kay bisag sakitan ta. Tumudyot sa Ginoo, maring di sa puso, let the peace of Christ dwell in us. Kaya dito sa kalibutan, hindi kita makaangkon o tinuray ng kalinaw. Amen ba? Pero kung atong ang gugma sa Diyos, maghari ka nato, pinaagi kang Kristo Jesus, mahimo natong maangkon ang tinuray ng kalinaw, nga bisan pag nagbarog ka sa tunga-tunga sa problema, o tunga-tunga sa mga dili maayong nga sitwasyon sa imong kinabuhi, Christ give you peace. No? Wala nagpastor ba no nga bisag nalunod na bitaw gyud? Pangutanon ka ng taga-dili ng tubig ba? Okay na ka pastor. Okay na kun ka mo.
Di ba? Ingon ana ba ang atong pagpangalagad sa itong buhing nga Dios? No? And ingon sa verse 16, let the word of Christ dwell in us richly. If love is our foundation sa ato ang pagpamuot sa Ginoo that will keep us going, we need the word of God nga mahimo na itong guide aron mahimo ka nga adunay direksyon sa atong pagpangalagad sa atong buhing nga Dios. And lastly, whatever we do, whether in words or in deeds, do it all for the glory of the Lord. Gusto rin ako na ipalawman mo ngayon. Sa ato bang pagkinabuhi sa matag adlaw, kanang mong imong pagbuhat, pagstorya sa imong isig katao, imo ba na siyang gibuhat as is you do it for the Lord? Hello? For example, mag-set an example, scenario. For example, ako ang galon. Nakasala ang ako ang trabante. If I may apply this verse to my life, malamalahon na ako bas kasaba akong trabante, hindi no? Hindi no? Tungod kay gusto man ako nga mahimaya ang Diyos. Dili po nato gina-ignore ang mga wrong, no? Because God hates sin. Pero, we will do it in a nice way. Amen ba? No? Whatever you do, you're accountable. I always tell you this. You are accountable of everything you do. Not of every people do to you. Di ba? Dili ka accountable sa gibuhat sa mga tao sa imuha kay ilahan na to. Kung akong trabante dili ani sa kuha, bahala siya kay siya may malubag sa Ginoo. Maut-utram gyapon siya kay dili na siya magtarong. Mawadaan na gyapon siya opportunity. Pero ang akong responsibilidad, ang akong response sa akong tao. Tama ba? And we can put it in every aspect sa atong life. Sa atong relationship, sa atong marriage, sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Una-una yun nato. Sa tanan natong gibuhat, dapat gibuhat nato ni sa pulong man o sa pagbuhat, gibuhat nato ni para sa Ginoo din sa tao. Kaya naman, you can do it. Ato rin na topic last year pa, no? You can do it with dignity and you can do it na makaglorify sa Ginoo. Amen ba? No? Namuha na ang ba? Kristuhanon ganing tawanan ni? Nagi Kristo ni siyang kinabuhi. Kaya nga naman, makita sa iyang sinultian o sa iyang binuhatan. Balihon ako, Kristuhanon di ay tawanan ni? Di man makita sa iyang inistoryahan o sa iyang binuhatan. Lain ko, no? That's unreality. That's why we need to be conscious ba sa bantayanan din kayo na ito ni nakaigsunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mao nang ang pulong sa Ginoo sa muslim ganina, mao ni ang ato ang magtabang ka nato sa ato ang pagkinabuhi Kristo. And lastly, continues in unity. The church will prosper if they are united. Amen ba? Manayon sa panantiyon, together we stand, divided we fall. Tama ba ko? No? In unity there is strength, or in union cement. In union there is cement. In unity there is strength. Sa lagkasilhig, diligid makaya. Ang atong buluhaton din sa church, kung si pastor lang banda-banda, digid niya makaya na. Kung ang mga leaders lang, dili niya makaya. That's why we need each other. Amen ba?
No? So, kung mutanaw ta sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 16, in continuation sa katong first nga text, it talks about unity. No? Ingon siya sa verse 1 to 16. You focus on that verse. Ingon sa verse 1, maodor ni ang atong tawag ang pagkahiusa dihatang Kristo. No? This is our calling to be united, because the design of the Lord is gi-design ta sa Ginoo nga isa ka lawas. Mo bitaw na nga nailain-lain kita nga mga gasa. Dili tanan may manustorya. Nagstorya bitaw ni Sir ba ayaw Bisaya, may pagkagusto mo may kabalo ka ani. Ko sir, doon ko kabalo ng maligya, sir, kaya kung mamaligya ko, ipangatan pa ako akong maligya. Pero si ikaw, makabaligya mo ka. No? Tingnan tayo sa sales ba, na bisag, nagbukaan yung butangan, pero makapalit, maging gano'n. Kung sa kinaanan nila. Diba? Lain-lain ng mga gasa o mga abilidad na gihatag sa Diyos karika nato. And this is our calling, that we need to be united diha sa pagpamuhat sa Ginoo. That's the design of the Lord. Nag-iingon niya, isa mo kalawas nga nailain-lain ang mga parte. Kung isa kalawas, ang isa ka parte, dili siya mo function, it will affect the whole body of Christ. Muna ingon sa kulong sa Ginoo, kung ikaw mata, dili ka maghinambog ng mga kita ka. Kaya yung ako lang yun ang nakita sa daghang mga nindot nga butang. Pero di ako kakaadto sa nindot nga butang kung wala ay tiil ng mga tod mo. You know the importance of being united? Inana, ka-importante that we need each other. Ina na yung kapapatid, hinahanglan ba yung ikunin mo? Grabe na kuha ko'y kwarta. Grabe na kuha ko'y kwarta, mas di kinahanglan tagil ka. Walang ingon ako, ayaw kitag awaya imong silingan, kay ngano, sa panahon sa paginahanglan, wala na gyud kayo mautangan. Tama ba ko? No? This is our calling to be united as one. In verse 2, be patient, bearing. Ibalik na po sa Ginoo. Kinahanglan pasensyoso ta sa himamatay sa usa o usa. Be completely humble, gentle, patient, bearing with one another in love. Amen ba? No? Nakakuyog na mong tao ka ng lisod kay Sakton. Kaya kung mag-istorya mo, iyaha ka ng istorya. Nakakuyog naman Unya, mura na lang ka ng audience good no? Pero, we need to bear each other. Pero kabalo mo, minor, may punta ko siya, no? Kaya kung wala siya, ang grupo, nag-dinner ko itong cellphone. Pero kung naato siya, wala, buhi ka ng cellphone niya, ang katawa ko sa lugar. That's why we need each other, bear each other. As a church, kinahanglan ka magkahiusa. No? And verse 3, kung siya, make an effort to keep the unity of the Spirit in the mind of peace. Amen ba? We will make an effort. Bisan buhat tayo airplane. We will make an effort. Amen ba? No? Kung saan na effort imong gihimo para mapadayon ka, para mapadayon ta magkaisa. Nakasabot man ang mga bana ani nga badlungon kay mga asawa kanang lisod diti kay sabton. No? Sila ginalagay mong effort niya magpadayon.
Wala, yun yung smile ng mga lalaki ba? Binubwitcher, ito ko ba? Diba ka lang, nakatahimong yun para magkahiusa. Amen ba? Una nga, diha sa simbahan, kung gusto kita nga mahimong ma-establish atong gugma diha kang Kristo, kinahanglan kita mo sakripisyo eh. Dili tanan ang ato kamatuman. O dili tanan ang atong comfort. We need to sacrifice. Amen? For us to be united. Amen? Bananas unite. Kaya nagbanha ng mga bata. And in verse 4 and 6, we are called to be united in the Lord. Gitawag ta sa pagkahiusa diha kang Kristo. Mo na atong tawag, one faith, one baptism, one Lord. No? Isa lang yun. Wala na inaig pa. No? Dili kay minguntang mas guwapo ning among grupo. Nindot niya among grupo. No. We need to be united. This is our call. Muna gilay mo na ako sa atoa. That's why we need a church. Muna manginahanglan tag simbahan. Amen no? So no? That's why we need a church. Kabalong sultihan ta mo na ang ko'y isa ka na encounter na believers ko siya. Dugay na gud siya nga believers. Pero wala gud siya pailanom mo grupo ba na yan gud siya. Simba lang siya sa kasa. Maasa siya gustong simba. Simba siya evangelical, musimba siya Pentecostal. Wala na kayo, hindi na problema. Kailangan siya foundation sa iyang pagtuo. No problem about that. Diba? Kay, when you talk about salvation, saved siya. But, why it is important to have a church? Ang nakita ko, kabala mo? Pagkamatay nito niya, no? Bisag kinsa na lang dito mo servisyo niya. Mura siya ka ng patay nito mga ditubatubahan na naglamok, matubatubahan na naglangaw. Kaya nga naman, wala man siya pamilya. Wala siya grupo. Pero kung naatay church, that's why it is very important to be united in a church. Kaya nga naman, there's someone that will help you. You have a family. Amen? No? Wherever you go, kaya mga young people, kung lakaw na mo, asa na mga itong mga nasura, kung i-bless mo sa Ginoo, ayaw may kalimti, binibitaw, pahinalong mong simbahan. Kaya nga, no? It will help you grow in the Lord. It will make you a family as a believer. Amen ba? Nung nakita mo, no, ang nagkumital sa iya, lahi nga grupo, nanapoy, arsi niya mo unsa kay welcome na lang tanan kay wa may pamilya nga simbahan nga di pasilungan. Muli na ka-importante. Dito na ko na-realize, sa dihang nakipawali ko, dito na ko na-realize, importante di ang simbahan. Bisag usahay natin mga obligasyon, no? Kaya mga yung mag-tayo si pastor, hindi ba si pastor na yung tayo? Pilit sa ko. Hindi bitaw? Kung lagi kay pasilungan ng grupo. Amen? Nakuha niyo ang punto? Muna nga kinahanglan ta mahiusa through church diha kang Kristo. And last, second to the last is to be united in our service using our gifts. Ang ingon sa verse in verse 11 and 13, to build up the body of Christ and make us mature. Amen? Using our talents and gift is building up the body of Christ. Ug mahimutang mutubo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga ang pulong sa Ginoo sa verse 11. To some we give to be some prophet,
evangelists, pastors, teachers to prepare the work of the Lord and para sa serbisyo na sa Ginoo. Diba? Gihatag sa Ginoo mga spiritual gifts aron mahimong magkahiusa diha sa pagpamuhat sa atong buhig nga Dios. No? And lastly, para mahimo tang mature diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. That's why we need to be united. Kaya kung ikaw lang isa, di na maong design sa Ginoo. Di na maong design sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Tama na yung nila na say, no man is an island. No? Pero kung naa ang matag usa, na ay tao nga makatabang nimo. Amen ba? That is why church is important, because when problem may arise, there is a church that can help you. That's why ang pulong sa Ginoo nagtudlo kanako. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ingon si Paul diri, I appeal to you, brothers, in the name of the Lord Jesus Christ, that all of you must agree that there will be no division. No? Di dapat makawatak-watak, kundi magkahiusa. Naa kay part diha sa buluhaton sa Dios. Ug imo nang buhaton nga nahimong founded sa love ni Christ. Kaya kung founded sa love ni Christ, mahimo tang magkahiusa, mahimo tang mutubo nganha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Are you excited to grow in the Lord? No? So, atong involve ang atong kaugalingon sa buluhaton sa Dios. Ngayon sa pulong sa Ginoo, daghan pa kaayong buluhaton. Gamay ra kaayong mamubuhat. Asa naman ang uban? Wala nila gi-consider ang ilang self na dapat mabuhat nining mga butang. Amen? As our conclusion, importante ang pagkahiusa diha kang Kristo. Kaya nga naman, kung adunay problema sa atong kaugalingon, na ay usa ka kaigsuunan mo tabang kanito. Amen? Kung naatay mga problems na ma-encounter in our spiritual life, there is the church that will give us the comfort. Amen? Nindot kayo manay simbahan. Nindot kayo managkahiusa sa simbahan. Nga wala nagtanaway sa atong mga diferensya. Wala nagtanaw sa bisan unsa ng mga butang nga nasa atong palibot, kundi nagtanaw sa atong buhi nga Dios. Nagbarog nga nasa atong buhi nga Dios. When life gets so hard, the church is our refuge. The family is our refuge as a church. Amen? Challenges may arise, but when we stand in God's love, magapabilin ka with unhelping hands. Amen ba? Ipigay mo katapad din hinahanglan ba ito ninyo. No matters, bisan pa unsa nga mga storm ang mo abot sa ato, even sa atong komunidad. Kung kita magbarog diyan sa Ginoo isip ko sa kasimbahan, no weapons will prosper against us. Amen? Tungod kay ang Dios magapakiguban ka. Amen? Let's all stand as we come to the Lord in prayer.
What we are today, as I said, is the byproduct of all those good things na gibuhat sa atong mga